Bakit hindi mag-iisip ang tao na meron silang ibang agenda other than just really deciding on whether that particular impeachment is constitutional or not? Napakadaming dahilan na mali. Isang grupo ng mga abogado ang nagsampa ng petisyon at kasong indirect contempt sa Korte Suprema laban kay Senate President Tito Soto III kaugnay ng kanyang mga pahayag na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, layunin ng petisyon na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Ipiniliwanag ni Topacio na bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, ay malinaw na may limitasyon ito, lalo na kapag nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya, ang mga pahayag na maaaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong epekto sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya at sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. 11 minutes ago. Presko pa. Tito Soto nakatakdang sampahan ng kaso. Merisi Gaba. Isang grupo ng mga abogado ang naghahanda umanong magsampa ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Senate President Vicente Soto III kaugnay ng umano'y mga pahayag nito na itinuturing na paglapastangan sa hudikatura. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ihahain ang petisyon na humihiling na ideklara si Soto na guilty sa indirect contempt dahil sa mga komentong umano'y lumampas na sa saklaw ng malayang pagpapahayag ng opinyon. Pahayag ni Topacio, bagamat pinapayagan ang kritisismo sa mga desisyon ng korte, may malinaw na hangganan ito, lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga institusyon ng Estado. Dagdag pa niya ang anumang pahayag na maaring magpahina sa kredibilidad ng Korte Suprema ay may seryosong implikasyon sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Sa ngayon, inaasahang ihahain ang petisyon sa mga susunod na araw habang patuloy na binabantayan ng publiko ang posibleng epekto nito sa relasyon ng lehislatura at hudikatura. Wow! Ito na. Ako, nung siging magpahayag ng opinion si Senator Soto na grabe ang pagbatikos niya sa 15 Supreme Court Justices, naisip ko na, baka maulit, sa isip ko baka maulit yung nangyari nung unang magdesisyon ng Korte Suprema na dineclare unconstitutional yung impeachment ni VP Sara. Mga anti-Duterte nagsalita laban sa mga maestrado. Ang matandaanan ko lang si Percy Sindanya, congressman, si Richard Hidarian, may isa pa Yun ba yung pangatlo? I think si Larry Gadon. Yan, tatlo. Grabing mga salita sila. Inakusahan nila ang Korte Suprema na bias, mga tuta ni Duterte, yun. Hindi nakatiis grupo ni na Attorney Topacio, sinampahan nila ng indirect contempt. Indirect contempt. So that was last year. Last year ba? Oh yes, last year.
So ano na kayang nangyari? Anyway, it will take time bago mag-aksyon ang Korte Suprema. Basta, nandyan na yung kaso. So, yung aking nakita ang mangyayari na dahil ako rin, parang, opinion ko lang ito, parang sumusobra na itong Senate President na hindi siya tumigil-tigil magsalita laban sa mga maestrado ng Korte Suprema na talagang mawawalan, mababawasan ang pagrespeto ng taong bayan sa mga institusyon. Kasi nga, dahil Senate President siya, influential. May mga tao ring maniniwala kay Soto. So, yung mga taong maniniwala kay Soto, ay di, ang pagtingin ng mga taong iyong naniwala kay Soto is mababa na ang pagtingin nila sa mga maestrado sa Korte Suprema. Believe ako, dito kay Senator Lacson, kahit marami ang bumapatikos kay Senator Lacson, yung handling niya sa Blue Ribbon Committee hearing. But this time, yung statement niya sa Supreme Court decision, saludo ako. Sabi niya, whether you agree or not, whether the Supreme Court justices are at fault or not, we must respect, we must obey the decision of the Supreme Court. Period. Dapat ganun. So, salamat po, Attorney Topacio. I don't know sino pa ang matandaanan ko, yung mga nagsampa noon kina Hidarian, Gadon, Sindanya, sina Attorney Mark Tolentino. May grupo sila diyan ng mga abogado eh. Ano kayang reaksyon ni Senator Soto dito? Sabi niya siguro, bring it on. Kaya ko yang harapin. Wala akong kinakatakutan. Alam ko ang sinasabi ko. Hindi ako abogado, but alam ko ang batas. Ay, nako. So, mula Hulo hanggang Apari, Bulaga. Well, speaking of the Senate, mga na-monitor kong development kanina sa Senado, nagkaroon na naman ng hearing yung Blue Ribbon Committee hearing. Kailang wala na yung flood control, parang stop na. Safety na sina Romualdez at iba pa. Kasi iba na ang focus ng investigation kanina sa BIR na, yung parang abuse of power o authority, yung mga kapalpakan sa BIR. And that's good. Kasi yan naman ang trabaho ng Blue Ribbon, na dapat wala kang pinoproteksyonan dyan. Kung may katiwalian, imbestigahan mo. Sana naman tuloy-tuloy na itong ganitong ginagawa ng Blue Ribbon, dahil yan ang inaasahan ng taong bayan para masiwata, hindi magpatuloy ang kalokohan na nangyayari sa gobyerno. Salamat mga kaibigan.